ngayong hapon. Hatid ng DZMM Teleradyo sa PRTV Prime Media. Headline ngayon, MMK sa DZMM. Hello, Attorney. Aksyon ngayon. Ako to, si Tiang Ami. Headline ngayon. Anong take mo? Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong mahigit 400 flood control projects mula sa paunang 8,000 proyektong sumailalim sa validation ang natuklasang ghost projects. Sa detalye, nasa linya ng telepono si PRTV News Correspondent JM Pineda. JM? Paan sa 8,000 mga ISA projects na na-validate ng DPWH kasama ng Department of Economy, Planning and Development o DepEd, AFP at PNP. 421 ang nakumpirma nilang ghost project umano at karamihan nga dito ay galing sa Luzon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, itong mga nakarang linggo ay umikot at tinignan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang ilang mga proyekto sa ilalim ng DPWH para suriin ito. Dito nga lumabas na maraming mga proyekto ang ghost o walang nasimulan kahit ano. Nagpas 400 na mga proyekto nga ang na-validate ng mga ahensya at wala pa sa bilang na ito ang mga substandard project. May posibilidad pa rin daw na madagdagan pa ang bilang na ito dahil libo-libo ang mga proyektong bibisitahin pa ng mga ahensya. Ang mga nadiskubre rin daw nilang mga proyekto ay hawak ng mga kontratista na nasa top 15 contractors na may pinakamalaking nakuhang proyekto sa Pilipinas. Para naman sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, malaking bagay ito dahil mas mabibigyan ng linaw ang dapat nilang tutukan ng mga proyekto at mas mapapabilis rin daw ang proseso ng kanilang investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Kasama rin sa mga plano ng ICI na ikutin ang mga nadiskubre ng DPWH na ghost project at personal na makita ang mga guni-guning proyekto. Narito ang payag ni Secretary Vince Dizon at Attorney Brian Osaka. Initially, 8,000 projects all over the country were validated, and out of the 8,000, ang na-validate na ghost ng AFP, DND at NEDA ay 421 ghost out of the initial, parang to lahat, no? Kasi ang dami nito, 1,000 proyekto tong kailangan i-validate. So sa lawak nga ng universe, meaning yung mga proyekto to, nagko-concentrate na tayo dahil bakit? Alam naman nun natin yung ating medyo minimal pa ang ating capacity right now. Okay. But as we move along, nagkakaroon tayo ngayon ng momentum, pabilis na ng pabilis ngayon yan. Maanimin ng kahiri ng ICI sa DPWH na kalahatiin o bawasan ng levels of authorities o yung LOA sa procurement ng mga civil works o proyekto ng mga district o regional engineering office. Dati ay umabot ng 400 million pesos ang LOA ng mga regional office, pero dapat daw gawin itong 200 million pesos na lang. Umabot naman sa 150 million pesos ang LOA ng district offices at ang mungkahin ng ICI ay gawin na lang itong 75 million pesos. Yan muna ang latest dito sa Taguig. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, JM Pineda. Samantala, formal nang nanumpa si Jesus Crispin Boyeng Remulla bilang bagong ombudsman. Sa detalye, nasa linya ng telepono si PRTV News Correspondent Mari Ocampo. Mari. Nanumpa na sa Korte Suprema ngayong araw si bagong Ombudsman Jesus Crispin Remulla para sa kanyang bagong tungkulin. Si Remulla ang napiling pumalit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Ombudsman Samuel Martires na matatandaang nagretiro noong Hulyo ng taong kasalukuyan. Kasama rin ni Remulla sa kanyang panunumpa ang mga dating kasamahan sa Department of Justice, kabilang na si Assistant Secretary Mico Clavano. Sa panayam, sinabi ni Remulla na una niyang tututukan ang issue ng korupsyon sa Department of Public Works and Highways upang makabuo nga ng matibay na kaso na maisasampa kalaunan sa Sandigan Bayan. Pinag-aaralan din ni Remulla na paluwagin ang restrictions sa pag-access ng Statements of Assets, Liabilities, Net Worth o SALN ng mga politiko habang hindi nasasagasaan ang Data Privacy Act.
At yan muna ang ulat mula rito sa Maynila. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Mari Ocampo. Sa Santa Rosa, Laguna, patay ang isang lalaki nang salpukin ng isang van. Nakunan pa ng CCTV ang pagsalpok ng humaharurot na van sa 55 taong gulang na lalaking bumibili ng puto sa Rizal Boulevard, Barangay Balibago, Santa Rosa City, Laguna. Kita sa video ang lalaking nakasakay ng bisikleta at nagbibilang ng pambayad sa biniling puto sa kariton. Iaabot na niya ang bayad nang bigla siyang salpukin ng humaharurot na van. Hawak na ng pulis ang sospek na nagsabing nawalan ng kontrol ang van. Samantala niyanig ng magnitude 4.4 na lindol ang Pugo, La Union kaninang 10:30 ng umaga. May lalim itong 23 kilometers. Naramdaman ang intensity 4 sa Pugo at Tubao, La Union at sa Baguio City. Intensity 3 naman sa Itogon, Benguet, Villasis sa Pangasinan at San Fernando, La Union. Tumataas ang bilang mga tinatawag na flu-like symptoms sa bansa. At dahil dito ay nagsisimula ng mapuno na naman ang mga ospital, ay dapat nga ba itong ipangamba? Alamin natin yan sa report ni PRTV News Correspondent Angela Babad. Angela. Angela? At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kailan po ba ito pinapayagan ng batas at kailan ba siya ipinagbabawal at pinarurusahan ng batas? Ayan po. So, kung nagtataka po kayo, pahabol po si Partner Liza na meron pong mahalagang tungkulin pero darating po siya. At meron na rin siyang naipadalang ilang mga katanungan tungkol dito sa ating topic. Yung nagtanong, meron din isa sa social media po sinasabi, child labor ba o bawal ba kung yung bata mismo ang may gustong magtrabaho? Alam natin, tayo pong mga kapwa Pilipino, napaka maawain, napaka malambot po ang puso natin pagdating sa mga bata. Kaya nga yung iba, merong lagi nakikitang bata dyan sa labas ng kanilang bakuran at nakikita natin na wala siyang means ng ikabubuhay. Mukhang palaboy, mukhang namamalimos, mukhang pag-alagala lang o yung iba ang tawag dyan, batang hamog, batang grasa. Ano po ba ang sinasabi ng batas? Halimbawa po, kumatok po sa inyong tarangkahan at sabihin, baka pwede niyo po akong bigyan ng trabaho. Ako po ay kusang loob, wala pong pumipilit sa akin. Yun po ba, kapag binigyan niyo siya ng trabaho, may pananagutan po ba kayo sa batas? Ang malinaw po na sagot ng batas, posible po na meron. So, ang unang-una niyo kailangan tanungin, ano po ba ang edad? Okay? Tatanungin niyo yung bata, ilang taon ka na ba? Okay. So, syempre yung bata sasagot. So, kung yung bata po ay below 15 years old, hindi